paano natin i-comply ito? Mapipilitan ngayon na doon lamang sa panig ni Reginald Velasco, ito yung Secretary General. Tinatanong kung may discretion siya. Wala eh. Paano niya ipoproduce yung dokumento? Sasagot siya. Yung pagpapapirma nga lang 215. Paano mong inopen mo yung session at 3 o'clock? Ibig mo sabihin na papirma mo sila sa 1 oras? Kasi tatakbo pa yung pupunta ron. Nag-chopper yung pumunta sa Senate? Nagmamadali sila nainihabol O di ibig sabihin, pumirma lang, hindi binasa. Kasi sinabi ko sa'yo, even assuming ng bawat isa, 30 minutes bago niya nabasa. Opo. Huwag na yung pagkakaintindi, yung basa lang. Yes. Nag-invest ng 30 minutes. Opo. 30 minutes, i-multiply mo ng 215. 5 araw yun. Kwentahin mo yung 30 minutes, bawat isa. Opo. So, i-multiply mo ngayon ng 215, ilang minuto yun, tapos divided by 60. 5 araw ang... 5 araw hapos. So, 5 araw lang bago yung pagbabasa at saka yung pagpirma, kailangan mo na 5 araw. Paano binuksan mo yung session at 3 o'clock, nadala mo at 5 o'clock? Inihabol bago magsama yan ang hinahanap ng Korte Suprema. Subscribe and sworn to, pinanotaryo niya. Patatawagin siya ng Korte Suprema. Pakikita sa kanya mismo yun. Will you please point to me? Sabi niya. Under which provision of the House Rules on impeachment na ikaw ay pwede kang i-hold mo ito. I-suspend mo yung application ng batas ng tuntunin ninyo. Nako. Anong implication nito, Sen, doon sa mismong trial? Mukhang... Anong trial? Yung impeachment trial, kung magkakaroon. Kung magkakaroon. Para kasi... Huwag ka magtatanong ng hindi mangyayari. Parang in respect to, halimbawa lang, in respect to Supreme Court, dapat hindi ka muna... Kasi di ba? Inimbestigahan pa nila Hindi, pabayaan mo sila dyan. Basta tanging Korte Suprema, gumawa ng sariling order. Yun palang ibig sabihin. Di ba? Opo. Yun ang gustong maliwanagan at malaman ng Korte Suprema. Yung mga utos niya. Yan. Kaya nga, yan ay magiging factor yan. Pagkaraan na magkaroon na ng unang session sa Senado. Yan. Pwedeng maging pagtalunan din ito. Kasi ang opening nyo, umaga ng pero ang umaga, usually, ano lang ho yan, di ba? Botohan ng sino speaker, chairmanship, etc. July 28 ang sinasabi mo. So na yun. Kinabukasan. Ayun, kinabukasan. Doon na yung proper hearing talaga. Kaya diba? nga. Yung first business of the day nyo. Kaya nga. Kung halimbawa, may tumindig agad, bilang siyempre, unang hearing ninyo, mga kasama, ano ho ba? Sinong unang titindig? Halimbawa, ang tumindig si Senador Ruben Padilla. Mga kagalang-galang na kasama kong senador. Paano ba natin tatratuhin ang naisampang impeachment sa mataas na kapulungan ng Senado? Okay, kung may sumagot, anong impeachment kanya? Bakit tayo nag-uusap ng impeachment? Meron tayong impeachment. Wala pa naman tayo. 20th Congress. Baka sinasabi po yung nakaraan. Sako, in 19. Hindi kasi ang... Tinatanong, sa halimbawa, sinabi niya, Your Honor, with all due respect, ang tinatanong niyo po ba ay yung impeachment na pinagtalunan po ninyo noong 19th Congress? Opo kanya. Ay, wag po natin pagtalunan ngayon, tapos na po yun Di ko halimbawa, ang maging punto niya, ang problema ho doon ay may naiwanang utos ang Senado na dapat ay sagutin ng Kamara, so parang may nabinbin na hindi natapos dapat sagutin. Sinagot na po di ba? Kaso po, nung sinagot, tapos na po yung Kongreso. Pasak. Di ba? Di tapos na po. Kasi tingin naman ng ibang ata, di ba? Kasi meron parang, ano ba yung order ng Senado na dapat ay sagutin ng Kamara na ibinalik nila yung impeachment complaint? Oo nga. Nakalimutan mo na, diniscuss na natin ito, di ba? June 11. Ayan, opo. Anong sabi ng Sinole, di ba? Ayan, opo, Sinole. Binalik sa Kamara. Return. Opo, nagtalo-talo pa nga sila kung tatanggapin talaga o hindi. At the same time, nag-issue ng summons. Opo.
napagkamalampasuman, di ba? Man, Samon sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. Sabi niya, Madam Vice President, you are hereby notified within 10 inextendable days Opo. to provide or submit an answer to the articles of impeachment. O June 11, o di hanggang June 21 siya. O, bibigyan siya ng 10 araw para 10 sumagot. araw eh. Opo. Nagkataon yung June 21, Sabado. Yan, opo. Yung June 22, Linggo. Linggo. Lunes, 23. Pero available na yung sagot niya, wala namang problema. Kaya lang, kung wala namang opisina, yun naman ang nakalagay naman sa tuntunin sa korte, Opo. ipapile mo yung first available working day. Yes. So, June 23. Ngayon, sa tuntunin din naman, bibigyan mo ng kopya yung kalaban mo. Opo. Sino bang kalaban niya? Hindi ba yung House of Representatives, yung mga prosecutors? Mga prosecutors, opo. Oo. Binigyan ng kopya yung prosecutors. Ayaw naman tanggapin. Hindi na malaman kung tatanggapin o hindi. Kaya nga nagtataka yung mga abogado ng Vice President. Bakit ayaw po niyong tanggapin? Paano po kami makakapag-submit sa impeachment court kung hindi niyo po tatanggapin sapagkat kailangan pong may paliwanag namin na naibigay na namin yung kopya ninyo, tatatakan nga po ninyo na receive. Opo. Ang una pong titingnan na pahina ng impeachment court kung binigyan namin kayo ng kopya. Kung wala pong receive na nakatatak dito, hindi po nila tatanggapin Ayun. yung sagot. Yung sagot namin. Oho. So nagtalo-talo sila. Hanggang sa maintindihan, tama nga pala, kailangan ni-receive. Tanggapin na natin, opo. Nung Matapos ang mga ilang oras. nung pagkatanggap, meron silang 5 araw Para sumagot naman. para mag-reply. Opo. Reply naman pala sila. Oh. So kung 23 Opo. plus 5, 24, 25, 26, 27, 28. o 28. Yung 28 natapat ng Sabado, yung 29, Linggo na naman. Opo. June 30, Lunes. Tapos na. June 30, Opo. yun ang katapusan Nung ng 19 Congress. 19 Congress. Hindi ba yung usapan natin? Yes po, June yes po. 30, the noon of Opo. June 30 is the death of the 19th Congress and the birth of the 20th Congress. Yes. Yun ang... Kaya tapos eh. Ang O di problema. patay na, kaya nga nagmisa sila sa House of Representatives, hindi ba? Oo nga pala, pinagbisa Dala-dala kasi nila, nagmisa pinapatay. sila. Oo nga pala. Ang kulang lang doon yung corona eh. May corona ba yun? Wala nga po. Yung Kaya bulaklak na pampatay. Opo. Pagkatapos ka ng 30, ngayon, wala. Nagkaroon ng nakabibingi katahimikan hanggang ngayon eh. Bakit Di po ba? ninyo, ba't po kayo nagtatanong, Your Honor? You are out of order, Your Honor. Tumayo si Nelson. Your Honor, with all due respect, I think you are out of order. Bakit? Tapos na po yung pinag-uusapan natin eh. Oho. Di ba nakalagay po sa rule natin eh? Ni mag-motion pala na yan. Talagang kaya nga, dun muna tayo mag-ano ngayon. Yun muna ang number sige, one. pwede ba natin pag-usapan kung tapos na o hindi? Sige, gusto mo, yun muna. Sige, pagdebatihan mo na. Lahat kanya ng ano. Sino yung unong... Ituturing ba itong Sino tapos yung na o hindi sino pa? yung unang magsalita na hindi pa tapos? Meron gano'n rin. Siyempre po. Tinatapos na yung hindi pa tapos, sabi niya. Sino naman yung sinabing tapos na yan? Yan. Magsalita naman yan. Ayan. Pagkatapos, butuhan. Doon pa rin nabagsak. Doon pa rin ang bagsak pala. Halimbawa, nag-motion si Senator Bato. Yan. Na i-divide na ho yung house. Ano tayo? Let's divide the house, Mr. President. Yan. Majority rule ho dyan, di ba? Majority win. di ba? Ayun. So, nga, no? Doon din pala ang bagsak nito. Ngayon, Wala namang kinalaman sa ng Korte Suprema. Sa Korte pinatasagot sila. Pero meron tayo sariling gawain. Di ba? nga, no? So, yun ang magiging larawan pala sa 29 ng July. 27, 28, tama, Nagkataon pa naman birthday ko yun. Oo nga po. Ganun po ba? Kahit Makasaysayan itong... Ngayon lang nangyari ito eh. Oo nga, no? Nakuwenta mo ba? Tama po, parang tinadhana eh. Sabi ko sa'yo, nung... Historical ito talaga. Kaya historical naman. Dahil wala na akong pananagutan sa inyo dito, nandun ako eh. Ayun! Mas marami kayong dapat Di ba? pakainin doon. Hindi, kasi ang pagdating mo doon,
pagtungtong ng Biyernes noon, ganun pa rin ho yun. Na-delay lang ho ng konti yung pananagutan yung sa himpilan. Hindi lang ano. Pero yung Biyernes, Hindi lang fortuit yung celebration. Na, hindi, wala sa tuntunin niya. Yung pananagutan po yan, nausod lang yun eh. Pero, Sen, ang maganda rito ay parang mali, pagka nagdesisyon ng Supreme Court dito, malilinaw na yung patakaran. Ano? Pero magtatagal din yan eh. 10 days lang na yun, magsasubmit pa eh. Opo. Pag nakasubmit, i-analyze na. Isip-isipin mo, ang dami niyan. Oo, tama. Ang dami niyan. Titingnan isa-isa yung mga papel. Eh kung 215 yan, 215, dapat pala makita nila, matanong Doon sila. lamang sa yung unang binasa mo, kung may discretion yung Secretary General. Siyempre, gagawa ng reply yung Secretary General. Under oath dapat daw po. Sasabihin niya na meron po akong discretion. Ewan ko, paano niya palilitawin yun? Sinabi niyang, siyal eh. Pagka siyal, mandato yun eh. Hindi optional. Opo. Hindi ka pwedeng makapamili. Kaya sana sinabi niya, nakalagay sana, kung itatagalog natin yung rules, pagkasubmit ng impeachment complaint, ang Secretary General ay maaaring mag-isip ng ilang beses Opo. kung ito ay i-repair niya sa opisina ng Speaker. Ng House Speaker, opo. So kung gano'n, halimbawa. O kaya naman ang Secretary General ay binibigyan ng 3 araw o 30 araw Yan. na mag-atubili. Nako, magagamo. Pag-isipan niya muna Na mabuti. pag-isipang mabuti kung ito ay i-repair niya. Okay, yun. Hindi nga gano'n eh. To immediately refer to the office of the Speaker. Asan ang discretion mo doon? Ministerial yun. Ang ibig sabihin ng ministerial, wala kang opsyon kung hindi gawin mo kung ano ang itinatakdang gawin mo. Yan. Pagka-sumiti Wala sa'yo, kang desisyon, wala kang discretion. sa lalong madaling panahon, dapat dalhin mo ito sa tanggapan ng Speaker. Yun ang, nga, no. Sa kabila nun, inipon niya muna, nilagom niya. At pagdating ng February 5, dumating yung ika-4 na complaint, at saka lang nila. Ito pa eh. Kahit na ipagpalagay mo, ako ang duda ko rito, yung February 5, palagay ko kinumpute nila. Kasi kahit hindi na ako magano kasi makukwenta nila yan eh. Alam ko pinigil nila yon. Pero hindi sila pwedeng lumabas sa 10 session days eh. Yun ang nakasulat sa rule namin. At saka alam din naman nila yun. Ipagpalagay na natin na yung nilagom nila yung 4 na impeachment, naging 4 eh. Siguro yung pinakahuli, February 5, kasi nga yung pang-4 dinala nila sa Senado. Meron pang kulang doon, Jen. Meron pa ba? Nakalagay kasi doon. Pagkatapos mong ma-refer, ay pagkatapos ma-include in the order of business, palagay ko in order nila. Yung 3 una-una at saka yung pang-4, ni-refer nila sa order of business, kaya nga nakatakbo yung pang-4. Pero yung 3 na iwan. Okay? Kung paano nila pangangatpiranan yun, hindi ko alam paano gagawin nila. Pero hindi na hanggang doon. Kasi nakalagay na naman sa rule, kung babasahin mo, pagkatapos na ma-include after session days, na isama mo sa order of business, in 10 session days kanya, i-repair mo sa Justice Committee. Ngayon, mangangatpiran. Ang kinuha naming modality nga kanya, yung 1/3, kaya para dumiretso. Paano yung 3? Ayun na nga, nabilbil yung 3. Di yung 3, hindi mo kinonsider. Di yung 3, tinulugan mo. Yun ang ating pinag-uusapan na yan. Paano mo pangangatwiranan yun? Yung 3, hindi niya nakumpleto yung 3 proseso. Nako. Yun ang problema pa natin, ano? Paano pangangatwiranan? Kasi dito kada sagot pala. Napakarami niyan. Ano pa yung iba? Ano pa yung ibang sinabi ng yung tinuran lang natin yung medyo ano pa yung iba? May sinasabi pa kasi ABCD, anong dami. May sinabi kasi kada sagot pa nila dapat under oath. Kaya mabigat ito. Hindi basta-basta dapat sumagot. Isipin, hahanapan ka ng ano yung mga dates ng session. Makukuha mo eh.
Ito, tinatanong din, Sen, yung itinansmit sa Senate. Tinatanong kung kailan ito pinaikot sa member of the House. Kaya nga eh. Paano 215 yun eh. Na lahat na Kasi pumirma. yung mga umamin sa akin, ng mga kaibigan ko, nilagay kami kanya sa isang kwarto. Oho. Nilagay kami sa isang kwarto. Kinuha yung mga cellphone namin. Oho. Pagkatapos na makita, wala naman kaming nakitang complete. Nakita na lang namin yung signature sheets. pipirmahan, O tandaan mo kaya number mo rito kasi mga ilang, kung number 8 ka, sa susunod number 8 ka rin, pipirma ka. Wala silang nakita. Ganun. Kaya mabilis eh. Yung pagpapapirma nga lang eh. Akala doon 215. Paano mong inopen mo yung session at 3 o'clock? Ibig mo sabihin, napapirma mo sila sa isang oras? Kasi tatakbo pa yung pupunta ron. Nag-chopper yung pumunta sa Senate. nagmamadali sila Oo. na inihabol O di ibig sabihin, pumirma lang, hindi binasa. Kasi sinabi ko sa'yo, even assuming ng bawat isa, 30 minutes bago niya nabasa. Opo. Ganda. Huwag na yung pagkakaintindi, yung basa lang. Oh, yes. Nag-invest siya ng 30 minutes. Opo. 30 minutes, i-multiply mo ng 215. 5 araw yun. Oho. Kwentahin mo yung 30 minutes, bawat isa. Opo. So, i-multiply mo ngayon ng 215, ilang minuto yun, tapos divided by 60. 5 araw ang... 5 araw hapos. So 5 araw lang bago yung pagbabasa at saka yung pagpirma, kailangan mo na 5 araw. Paano binuksan mo yung session at 3 o'clock, nadala mo at 5 o'clock? Inihabol bago magsama Yan ang yung Senado. hinahanap ng Korte Suprema. Sapagkat yan ay related doon sa verification. Oho. Kasi iisa-isay niya, sumumpa kayo dyan. Opo. O, wag ninyo kanyang bibiru-biruin yung pagsumpa dyan. Oho. Sumumpa ka pagkatapos hindi naman totoo. Hindi pala. O, makukontempt kayo lahat dyan. Nako. Ano pa ang sinasabi? Ito, Sen, yung tinatanong niya whether it was accompanied by the evidence for each article. Yun na nga, kaya nga, pinakita ba sa iyo yung mga ebidensya? ebidensya. Kasi nakalagay nga sa kanyang doon sa acknowledgement. Pinatutunayan ko na meron akong personal na kaalaman na ang mga ligasyon na ito'y pamang mga totoo at saka base ka niya sa aking pagkaunawa sa mga ebidensyang nakalakip dito. So itatanong ng Korte, nabasa mo ba yung ebidensyang nakalakip per article of impeachment? Opo. Eh parang wala kasi yung sinagot ni BP Sara, sabi niya, wala naman kayo kanyang maski na yung statement of facts wala eh. Isa nga po sa kinukwestiyon sa sagot nila sa yung kanilang Yung ultimate facts kanya wala. ultimate facts, tama. Oho. Ito, Sen, ang karugtong niyan di ba? Tinatanong kung may ebidensya ba kayong pinakita. Ito yung kasunod. Whether the Vice President was given the opportunity to be heard on the evidence shared with the members of the House of Yun Representatives. ang mabigat. Oho. Yan ang mabigat. Wala nga kasi nga, hindi naman duman sa Committee on Justice kasi sa Committee on Justice, doon naharap eh. Tama. Kaya sinasabi ko sa inyo, mula pa ang proseso mali sapagkat ang committee tumira dyan ay yung good government. Hindi naman yung Justice Committee. Ang pinagtatanong, yung mga kung sino-sino, hindi naman ang Vice President. Oho. Diyan lang asan ngayon anong pag-uusapan ngayon? Yung due process. Ngayon, may isa-isa nyo kung bakit sinasabi ko noon, hindi tumaan sa proseso. Ayun. Yung senior cut, marami pong proseso senior cut. Di ba? Lilitaw ngayon, dyan. ito pala ang hinahanap ng kataas-taasang hukuman. Nako. Hindi siguro inaasahan na ganitong magiging utos. Para ko nang nakita, Jen, Opo. nagmi-meeting sila ngayon. Kung na-receive na nila to, nagbi-meeting ngayon yung prosecutors. para sa akin, kasi galing naman ako dun eh. Opo. Para ko nang nakita. Kunyari tayo. Ikaw gusto mo ikaw si speaker. Yan, Ikaw wala pa pala, no? Wala pa ang speaker na yan. Tapos na nga pala, no? Maghahalal sila ng bago eh. Hindi, yan. Nakadirect na ngayon sa... Hindi ko alam, saan niya dinirect? Yung 19th Congress o yung Itong utos ng yung ng Supreme Court. Ibaba mo nga kung sino yung makita natin yung partido, ibaba mo yung pinaano nila. Pinaka yung heading. Ayan, nakalagay? Issue the resolution.
Ayan. Di, sino yung sinabihan? Notice to... Sir, Madam lang nakalagay sen eh. By President Martin Romualdez in his capacity as the Speaker of the House of Representatives. Of what? Oh, Anong Congress? Wala sa sinabi? wala po eh. Reginald Ibig Velasco. sabihin niya, referido yan, 19 Congress. 19 Congress in his capacity as Secretary Speaker. General of the House of Representatives. Senate of the Philippines represented by Francis G. Escudero in his capacity. O yan po. Tinutuko po yung 19 Congress. 19 Congress Opo, ngayon. oo. Di ngayon, patatawag ni Speaker. Oo. Sabi niya, delikado tayo rito paano natin i-comply ito? Oo. Mapipilitan ngayon na doon lamang sa panig ni Reginald Velasco, ito yung Secretary Secretary General. Opo. Tinatanong kung may discretion siya. Wala eh. Paano niya ipoproduce yung dokumento? Sasagot siya. Opo. Your Honor, in regard to the notice dated blah blah blah, may I respectfully manifest that I have full discretion Nako. to hold in abeyance the referral of whatever number of impeachment complaints that will reach my office. Nako. Ha? Tapos subscribe and sworn to pinanotaryo niya. Patatawagin siya ng Korte Suprema. Pakikita sa kanya mismo yun. Will you please point to me? Sabi niya. Anong karapatan? Under which provision of the House rules on impeachment na ikaw ay pwede kang May karapatan pwede kong i-hold mo ito. I-suspend mo yung application ng batas ng Nako. tuntunin ninyo. Paano ipoproduce yun? Sige nga. Mabigat nga yan. Tapos tinanong niya ngayon, saang pang ilang session mo ni-repair itong December 2? Jadi kailangan under oath. Opo. Sa ganito po kanya, makikita mo yung first, second, third, and fourth, sigurado ko, kahit hindi ko pa nakikita yung sagot nila, nasa February 5 lahat yan. Yung last session, Yung huling araw ng bakit mo sesyon. ginawa yun? Kasi kung doon mo lang, kung yung 1, 2, and 3, wala na ngayong, hindi na ngayon marirepair doon sa Committee on Justice. So pati yun, hindi mo na sinunod ang mga... hindi po hindi na po namin pinansin yung munang tatlo dahil mutin academic, yung pang-apat, mali ka. Pag sinagot mo yung patay ka. Talagang pinlano nyo. Pinlano nyo, napatayin nyo yung unang tatlo dahil yung gusto nyo yung pang-apat. Ayun. You violated the 1-year ban rule. Yan, sinasabi na natin ang pwedeng mangyari. Tama. So, ang pag-uusap-usapan na nila ngayon, ang... Vox Populi. Sabi nila, Jen, makikinig na lang muna kami. Ayan na naman Bago kasi ito eh. Bago to eh. Bago yan. Maganda yung may Vox Populi. Meron tayong reaksyon ng ating mga kababayan. Sige po. Masarap ba ang hapunan ngayon ng ating mga kabayang nakikinig ngayon? Ano na lang sila, kahit anong mensahe. Yeah. Basahin nila natin. Padala kayo doon sa QR code. Alam naman nila yun. Yes. Hindi, ito bagamat July 8 yung petsa. Ngayon mo lang yun. Hindi ko nga alam yan Hindi eh. alam ito. Kalalabas lang nito. Ano pa yung mga sinasabi? Ito, Sen, yung nabanggit nyo na ito eh, kaya gusto ko lang makasigurado. Yung as to the article of impeachment transmitted to the Senate, ito na yung tinansmit. Whether each of the members of the House of Representatives had time to peruse the charges and evidence before affixing their consent. Ano ibig sabihin yun? May panahon ba sila? Yung perus, yung babasa niya yun. Makita niya yung mga ebidensya. Yun ang perus eh. Proseso yun eh. Babasahin niya tapos nakalagay doon sa ganitong ganyan. Article 1. Ito yung charge. Kasi 7 yan eh. Titingnan niya ngayon, ano yung nakabackup na ano. Yun ang perusal eh. Paano niya nga gagawin? Wala nga siyang nakita, basta pinapirma lang. Pagkatapos siya kasi magsusubscribe, ito yung masakit. Ito yung pinakamabigat na mangyayari. Makukulong silang lahat yan pag nangyayari. Bakit? Isipin mo, susumpakan gano'n. Hindi man maalam.
Hindi sinabi mo na Nabasa ko personal mong nalalaman na totoo lahat ito nabasa mo lahat base sa mga ebidensyang kalakip nito. Hindi mo nakita yung article, hindi mo nakita yung ebidensya. Pagkatapos susumpa ka, huwag mong bibiruin ang proseso ng korte. Nako. Nakukulong naman. Kung halimbawa nasa harap ka ng judge, dyan lang sa hindi ka makakaway, kukulong ka niya. Kulong. Ganun pala yan. Oo. Pwede niya sabihin, kasi ang alam ko po, pinirmahan ko dyan yung project ko eh. Yung proyekto. Kaya yung nga, sabi proyekto ko, yung pinangako ko kaya po. nga yung mga kaibigan ko, nung, alam mo na, Opo. medyo binibiro ko lang sila, pero birong Half-truth ko yun, siyempre. natakot na. Oo. Sabi niya, bro, huwag mo naman akong bibiro. Hindi naman kasi ikaw nang binibiro ba kita? Ayaw mo ba ka akong on national TV, nakaupo ka ron, tinatanong kita. At alam nilang kaibigan kita. Ayaw mo bang makita naman yung pagkakataon na yun? Sa buong buhay mo, Pribilehiyo yan, Sen. isip-isipin ko nakaupo ka doon, impeachment court, tinatanong kita. Buong Pilipinas ang nanonood sa Tinatanong kanya. ni Senator Dante, magkaibigan yung dalawang yan eh. Maaaring kukunan ka pa ng litrato. Sabi niya, pre, huwag muna akong natin yun, pare. Pwede ba, tigilan na natin ito. Yung mga ganyan eh. Kaya pala, Hindi, huwag mong palalampasin ka ako ang pagkakataon. Hindi naman ang iniisip mo dyan, yung sumikat ka, hindi yun. Yung pagkakataong maging bahagi ka ng isang ng proseso. monumental na proceeding na hindi araw-araw nangyayari sa kasaysayan ng bansa mo. Yung makatulong ka para sabihin mo yung totoo. Abay, pagka naman tinanong mo ko na dati sinabi ko, wala naman akong nakitang pinabasa. Pag tinanong mo kung ganyan, sinabi ko, nabasa ko. Yan ang maganda ka ako, yung aminin mong nabasa mo. Dahil mamamatay ka uli. Huwag mo na akong isama dyan. Kaya naman niya. Ano bang gusto mo ka akong mangyari? Huwag mo na nga akong isama, please. Ayun. Hindi ka ako, kaibigan kita. bilang senator judge ba, may kapangyarihan ka? In case lang, sir, na may trial na, natuloy. Halimbawa lang. Kaya nga ngayon, Patawag ng mga ganyan, Mga congressman, halimbawa, yung mga witness. Halimbawa, Bakit hindi? 215. Tumawag lang kayo ng 10, halimbawa. bakit hindi? Pwede. ganun ba yun? Oo nga, judge nga pala. No? Isusupina. Sila yung complainants eh. Complainant ka. Ayaw mong tanungin ka, mapagtibay yung complaint mo para makita ng buong Pilipinas na talagang nagtotoo ito. Nga naman. Talagang ngayon, idideklara niya ang katotohanan ng kanyang nalaman nung binasa niya. O hindi niya nabasa. O nagkukunwari siyang binasa niya. At nabasa niya, ngunit hindi niya naintindihan. Ha? Mabigat na yan. Nabasa niya, ngunit iba ang kanyang pagkakaintindi. Mga ganon. Totoo. Alalahanin po ninyo, ang gagawin pong proceeding na yan, kung matutuloy man o hindi, tatanggalin po ninyo ang pangalawang pinakamataas na Leader ng ating bansa. opisyal ng ating bansa. Yan, opo. Bakit po siya nalagay sa puder na pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa? Sapagkat siya'y binigyan ng mandato ng mamamayan. Importante po yun. Hindi basta-basta po nawawala yun eh. Kaya nga impeachment eh. Pagkatapos bibiruin mo yung proseso ng impeachment, sinabi mo, nabasa mo. Sinabi mo, nakita mo yung mga dokumentong kalakip dun sa mga articles of impeachment. Nako. At sumumpa ka pa na base sa personal mong kaalaman. Talagang binasa mo talaga. Hindi mo pala nakita. Ang sinabi ko sa amin, approve po ang budget ko pampagawa ng ospital sa distrito ko. Kaya pinirmahan ko po kagad. Yun. Gagawin na po. Pagka hindi mo niya pinirmahan niya, hindi mo gagawa yung ospital mo sa distrito mo. Napakaganda na sagot niya, di ba? Di patay yung article. Palagay ko, sir, Makukulong kayong lahat. baka dahil dyan, wala nang gustong ituloy itong impeachment. Pwede naman akong Mabigat yung utos na. pag nalaman, halimbawa, 10 yung 10 10 ipapatawag niyo. ano naman ang masama kung magmumako. Opo. Hindi, wag na ako. Siguro yung iba na lang. Mr. President, I move na ipakulong po natin yung mga pumirma. May magagawa. Delikado. Puro kasinungalingan eh. Oo nga, no. Dito makikita kung paano nila sasagutin. Alam ko dito pa lang magkakaproblema na yan. Dito pa lang kung paano sila magsasamit. Ang una lang gagawin,
gagawa ng motion. We are asking for additional period within which to reply to your notice, Your Honor. Delaying Oh, ba yan? pagkatapos na Sa naman, Korte Suprema, humingi ng another 15 days. Opo. Oh, nung maglalaps na yung another 15 days, magmo-motion na naman. Oho. Considering, sabi niya, the voluminous documents that we need to transmit Kailangan to the rin. good office, to the court. Your Honor, sabi niya, we are constrained to ask for the last time Opo. a period of 1 year Naku po. within which to reply. Yan naman sinasabi ko Kasi sa'yo. nga naman, 250 nga naman yan. Napakadaming dokumento. Pwede ba sabihin nila na... Mga kababayan, hindi po kami nagbibiro sa sinasabi. Maaaring mangyari po ito. Depende po sa kanilang paraan at sa kanilang sure na sagutin po itong notice ng Korte Suprema. Pero Yan na nga yung pinag-uusapan natin. Opo. Pero ito, Sen, sa panig pa lamang ito ng Korte Suprema, Nelson, hindi pa ang pinag-uusapan yung sa panig ng 20th Congress. Oo, Yung mga independent Yes. independent of the notice of the ruling of the Supreme Court. Opo. Gagawa rin kami. Bakit? Meron naman kami ibang duty. Oho. Kanya-kanya naman, judicial ito. Opo. Kami naman, legislative kami. Although, yung aming gawain, merong anino ng pagiging judicial. Kaya lang, impeachment, sabi nila, is not purely judicial because it is basically political in Political nature. nature, yes. Di ba? Opo. Oho. Yan. Anyway, Unqualified ang nakalagay. Ayun. Financial statement presents fairly in all material aspects, Sen. Ano yun na yan? Pagka ganyan, pag sinabi niyang unqualified audit, Opo. doon sa salita, yung nature niyan, financial audit yan. Ibig sabihin yan, sumunod sa yung pagkaka-audit, sumunod sa standard ng mga, alam mo Yung mga na may papeles, standard ng audit kung paano yun. Pero hindi mo yan magagamit para sabihin mo na nag-comply po sa lahat ng mga tuntunin, Yun pala mga ibig sabihin batas. nun. Hindi yun, hindi yan ang Opo. gagamitin mo. Parang, hindi mo siya gagawin para lamang sa isang specific na audit na ano yun eh. Pero dyan ang pinag-uusapan kasi, hindi ba yung confidential fund? Opo. Kung halimbawa doon nakatukoy, kasi yung confidential fund, special audit yun. Ayun. Merong special audit team pagka pinag-uusapan confidential at saka intelligence funds. Special audit team under the office of the chairman of COA. Ayun. Ngayon, kung yun ang nag-issue, maniniwala ako. Ewan ko kung mag-i-issue sila ng ganun. Oho. Iba yung general unqualified audit. Opo. Ito yung Financial audit lang yon. Hindi siya kailanman gagamitin na parang ikaw ay compliant ka sa lahat ng mga panuntunan, lahat ng requirement. Hindi nga. Kaya nga merong observation memo eh. So, ganun pala ibig sabihin. Yun lang ibig sabihin. Kaya nami-mislead yung tao pagka ganyan. Ang Kuya Abner Flores ng Karkar City, Cebu ay nanonood din pala sa atin. Binabati po kayo ng Kuya Benji Mutya. Ay, pero teka lang, bago tayo magtapos, 3 minutes, Sen Nelson, may mga naghain kasi ng panukala ngayon na ang dating Pangulong Rodrigo Duterte daw po, dahil sa marami nangangambay. Ano ba talaga ang tunay niyang kalagayan? Ang sabi ni Mrs. Zimmerman, butot balat. Mukhang mahina. Kaya ang sinusulong daw po ngayon ni Senador Alan Cayetano ay i-house arrest na lamang daw po ang Pangulong Duterte. Pero ito pala, house arrest ng embahada natin doon sa Netherlands. sa Netherlands. Para daw po makita talaga at masubaybayan ang tunay na kalagayan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, Sen. May pasilidad ba naman doon? Yun ang nga po, ang tinatanong din natin. Kung ako ang tatanungin mo, iuwi na lang sa Pilipinas. Dito ano talaga. Oho. Di ba? Sususugan ko yung resolution ni Senator Cayetano. Opo. I-grant siya ng temporary release pero dito na sa ating bansa kahit na hindi na tayo member. Di ba? Apo, pwede ba? Kasi parang ayaw ding pumayag ata nung ICC sa lahat ng request natin para sa dating Pangulong Duterte. Parang hindi nila Yun nga yung hindi ko maintindihan dyan sa ICC na yan eh. Oho.
si Pangulong Duterte, idinimanda nyo pa lang. Opo. Hindi pa naman guilty yung tao eh. Kaya ako medyo... Siyempre, nagkagasta-agasta, pumunta ako rin. Ang layo nun. Hindi naman ako pupunta sa ganung lugar na napakalayo. Isipin mo. 16 na oras kang nasa aeroplano. Ayaw na ayaw ko pa naman yung hindi ka naman hindi ako nakakatulog sa aeroplano. Oo nga po. Gusto mo matulog eh. Oh. 16, 12. Sa Dubai ka muna eh, di ba? Pagdating mo sa Dubai, may 2 oras ka pang pakuya-kuya ko doon eh. Di ka pa naman mga... Oo, layover Di 2 hours na layover. Tapos 6 na oras. Tapos 6 na oras na naman. Pagdating mo doon, Amsterdam yun eh. Hindi naman dihig ka. Sasakay ka na naman ng siguro 1 oras bago ka makarating sa dihig. Isipin mo sakripisyo yun. Ang buong akala ko man lang, makita ko man lang sana yung tao. Hindi man lang ako napagbigyan eh. Kaya nga tinatanong ko, ito ba talagang tunay na korte na sinasabi pa naman, International Criminal Court? Ba't naman hindi mo payagan kung sino man yung nakikiusap sa iyo na mabisita man lang? Dito naman sa atin, hindi ganun eh. Opo. Di ba? Opo. Anyway. Isang tanong na lang siguro. Ano pa? Sige. Totoo po ba na kayo ay magiging chairman ng Senate Blue Ribbon Committee? Parang yellow ribbon ang binibigay sa... Red ribbon. Kakanta tayo na tayo ay yellow ribbon round in old oak tree. Yun lang. Kasi, Kailangan ba may ribbon? Ha? Hindi, kasi yun na ata ang... Yun na lumabas eh. Sa mga balita. Ang nag-announce na ata niya si Jinggoy. Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, Sen, para ikinukonsidera na kayo ay manguna doon sa Senate Blue Ribbon Committee. Kung ibibigay sa akin yun, tatanggapin natin. Okay Pero naman. ang gusto ko rin, ay hindi makakasagabal doon sa gusto ko talagang ibaba ang kuryente. Yun naman ang palagi ko sinasabi. Bagay, At sinabi ko rin naman sa kanila, pagtulungan natin. Opo. Ito'y naipangako ko naman at kahit naman sino sa inyo siguro, gusto nyo rin naman matulungan natin ang ating mga kababayan. Totoo po, Sen. Kesa naman sa magsuntukan pa tayo, mas maganda na yung mag-usap-usap na lang tayo. Bagay, Sen, 24 na naman kayo, maraming committee. Hindi ba pwedeng Blue Ribbon Committee na, Committee on Energy pa? Di ba? Kasi nga may mga kanya-kanya silang kinukonsider pa eh. Sabi naman nila, kung hindi mo man makuha ito, pwede naman din kasi pwede ka mag-create ng subcommittee. Kung talagang gusto mong pag nag-create ka ng subcommittee, ikaw talaga ang didinig sa sarili mong panukalang batas. Walang kukontra sa'yo. Kasi subcommittee niyo po, ganun pala yun. Basta walang kukontra sa akin, sige, walang problema. Kahit hindi ko makuha niya, pero wag niyong kukontrahin. Kasi pag kinontra niyo ako, sasabi ko lang. Hindi kasi, Di ba? kasi ang nagsisentimiento na raw ata yung grupo naman nila MIGS. Sabi niya, 24 na nga lang kami. Paraan niya kami. Mukhang hindi pa mabibigyan ng committee. Hindi naman pwede yun. Alam mo, yung committee, 43. Opo 24 lang kami. Hindi pa lamang, may 2 sa inyo, may 3. Pwede ba namang hindi ka mabibigyan sa dami, no? Tsaka mayroon pang mga ibang oversight doon. Hindi naman yung standing committee, siguro 43, siguro yung oversight, mga 15. Nako, isang tambak pa pala. Ako naman, kung basta yung gusto ko lang mangyari talaga, kaya nga yung kuryente, kailangan unahin natin yan. Sabi ko sa kanila. Lalo ngayon, Sen, marami nang naniningil sa iyo na akala, aywan ko lang, iba dyan, bash, sabihin na iba ang motibo na para ba akala nila nung mahalal kayong senador, agad-agad bababa ng 2,000 piso. Libre agad yung 2,000 piso. Hindi po ganun ang proseso. Ikaw naman, nagpapapaniwala ka naman to. Ay, yun na nga po. Paliwanag mo sa kanila na idadaan po natin sa batas yan. Kaya nga po nakikiusap sa mga kasama niya ngayon pa lang, huwag na po kayong kukontra. Samahan po ninyo ako, di ba? Pagtulungan natin sapagkat ang mabibiyayaan po natin dito, mga kababayan natin. Yan, opo. Hindi naman po pwede sinabi ko yun pagkat ngayon mangyayari na. Hindi po ganun. Akala nila nung Isa nanalo batas kayo. po natin. Akala nila nung nanalo kayo, hindi agad magbabayad 2,000 piso na kuryente. hindi po ganun. May proseso po dapat sundin. Nakita naman po ninyo, ang dami pong, yung angis rin ka mo na
Sinabi 20 pesos, wala naman nangyari, di ba?